Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Muling pinamalas ng isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansa ang tinatago nitong bagsik. Ito ang Mount Canlaon sa Isla ng Negros. At sa muling pagputok nito, hindi lang libo-libong Negrosano ng apektado, maging ang mga hayop sa isla. Nayanig ang mundo ng mga taga-Isla ng Negros. Hala! Grabe noon. Sa muling pagputok kahapon ng isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansa, ang Mount Canlaon. Ang pagputok na tumagal daw ng halos 4 na minuto, nagresulta sa 4 na kilometrong ash column sa crater nito at natanaw mula sa karating isla na Cebu at Iloilo. Kuya Kim, kailan nga ba naitala ang unang pagputok ng Mount Canlaon? Kuya Kim, ano na? Ang Mount Canlaon na nakatindig sa isla ng Negros sa Visayas, ang ikatlo sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, sunod sa Mayon sa Bicol at Taal sa Batangas. Ang pinakaunang pagputok nito naitala noong pang 1866. Mula noon nakapagtala ito ng mahihinang erupsyon. Pero isa sa pinakamalagim na pagputok nito ay noong August 10, 1996, kung saan nataong may mga hikers tuktok nang sumabog ito. 3 sa mga ito ang binawian ng buhay. Sa muling pagputok ng Canlaon kahapon, mahigit 80,000 residente ang kailangan lumikas. Pero hindi lang taga-Negros ang apektado ng kalamidad na ito, maging ang mga hayop na nakatira sa isla. Kaya naman ang Back Project PH Incorporated, isang non-profit organization na nakabase sa Bacolod na sumusulong sa kapakanan ng mga hayop, hinihikayat ang mga apektadong residente na sa kanilang paglikas ay masiguradong maligtas din ang kanilang mga alagang hayop at maging ang mga makikita nilang stray animals. Sana wag po nilang iwan yung kanilang mga alagang hayop po. Pina-prioritize po sa evacuation center talaga yung mga tao. Yung iba wala pong choice kundi iwan. Hinihintay po namin yung permission if i-allow po kami na makapag-continue ng aming rescue operation. Paano ba natin may papadama sa mga hayop sa ating paligid ang ating malasakit sa oras ng sakuna? Ganito ang eksena ngayon sa isa sa Negros. Pero ang mga bayan sa palibot ng isla, balot ngayon ng abo. Delikado ito hindi lang para sa ating mga tao, kundi para sa mga alaga nating hayop. Para masiguradong ligtas ang ating mga alaga, ayon sa Back Project PH, dalhin dapat sila sa loob ng ating mga tahanan. Ang mga farm animals naman, dapat ipasok din sa mga shelter at siguraduhin meron silang pagkain at malinis na tubig. Kung may makita naman kayo mga stray animals, tulungan nyo sila kung maari o di kaya tumawag sa mga rescue group para sila'y masaklolohan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. 5 taon mula nang ma-damage ito sa sunog ang Notre Dame Cathedral sa Paris, France, muli nang binuksan. Tara silipin natin ang newly restored na simbahan. Dahil sa ganda at kahalagahan nito sa kultura at pananampalataya ng mga Pranses, icon kung ituring ang simbahang ito. Ito ang Notre Dame Cathedral sa Paris. Pero nitong April 2019, nanlumo ang mundo nang ang simbahang inalay o dinedikit sa mahal na Birheng Maria nasunog. Pero makalipas sa mahigit 5 taon na pag-restore ng simbahan, nitong December 8, sa araw ng Solemnity of the Immaculate Conception, muling binuksan ang pinto nito sa mga mananampalataya. Sinagawa rin ang pinakaunang misa sa simbahan mula nang ma-damage ito sa sunog. Maagang pamasko para sa mga kapatid nating Katoliko. Pero alam niyo ba kung bakit napakahalaga ng simbahang ito? Kuya Kim, ano na? Mga kapuso, welcome to Paris, France, kung saan nakatindig ang UNESCO World Heritage Site na Notre Dame Cathedral. Maliban sa tinuturing itong architectural masterpiece, isa ito sa tinuturing na most sacred place ng mga Katoliko na nagsisilbing tahanan ng ilan sa pinakamahalagang religious relic. Gaya na lang ng sinasabing crown of thorns o koronang tinik na pinutong sa ulo ni Jesucristo. Hindi pa man napapatunayan ang authenticity nito. Ayon sa pagsusuri ng ilang historian, nasa 1,600 years na ang tanda nito. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita.
Ito ang balitang umalingangaw sa Dalaget, Cebu. Ang kanila kasing lumang simbahan may mga bagong kampana. Saan kaya ito galing? Ilang linggo pa bago magpasko. Pero ang pamunuan ng San Guillermo Parish o Dalaguete Church sa Dalaguete, Cebu, in-unbox na raw ang binigay sa kanilang regalo. 3 naglalaki ang kampana. Ang mga kampana nagkakahalaga raw ng mahigit 4 na milyong piso. Bagong kampana ay galing sa ulan. Sila na ang nag-design. Lalagyan lang namin ng parokya ni San Guillermo. Ang mga bagong kampana ang siyang ipapalit daw nila sa mga antigong kampana ng simbahan. Ito ang bells na broken noong Bohol Quake, Typhoon Odette, na damage na, hindi na usable. Saan naman kaya ilalagak ng Dalaguete Church ang kanilang mga luma at sirang mga kampana? Kuya Kim, ano po yung kaugnayan ng kampana o bell sa Pasko? Kuya Kim, ano na? Noong unang panahon, nung wala pa mga relo at wala pa mga cellphone, mga bell ang ginagamit ng mga tao para sabihin sa kanila na oras na para magsimba. Ang Christmas bells ay isang tawag sa pagsamba. Isa sa pinakasikat na Christmas song ang Jingle Bells. Pero alam niyo ba, hindi itong original title nito. Ang original title nito ay One Horse Open Sleigh. Pinaniniwalang hindi rin ito pinablish bilang isang Christmas song. Pinablish ito noong September 1857. Isa itong kanta para sa Thanksgiving. Pero dahil sa lyrics nito, naugday din ito sa Pasko, kaya maraming choir ang kumanta nito tuwing Pasko noong 1860s and 1870s hanggang sa nakasanayan ng katahin tuwing Christmas. At alam niyo bang Jingle Bells din ang pinakaunang na-broadcast mula sa Kalawakan noong December 1965? Samantala, ano naman kaya ang plano ng pamunuan ng Dalaguete Church sa mga luma at antigo nilang kampana? Nasa museum ang 2, ngunit ang 3 kay 5 ang aming kinuha. Binabalik doon para display. Speaking of antigong kampana, alam niyo ba kung saan matatagpuan ang pinakalumang kampana sa Pilipinas? Ito ang Old Santa Maria Bell o Santa Maria de Binalatoga Bell sa Camalaniugan, Cagayan. Ang tinuturing na pinakalumang kampana sa Pilipinas. Ang kampanang naging saksi kung paano umusbong ang Kristyanismo sa lugar na kinast o ginawa noong pang 1595. Ibig sabihin, mayigit 400 years na ang tanda ng kampanang ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim! Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa kagubatan ng Bohol na mata ng isang napakailap na ibon. Anong ibon kaya ito? Habang sinusuyod ng mga kawani ng DNR Region 7, ang kagubatan ng Bohol, nanlaki ang kanilang mga mata. Ang kanilang nakita, hindi tarsier, kundi isang klase ng ibong napakadalang na lang daw mamataan sa isla. Ang kakatuwa Hematurugopia o kung tawagin nila rito, abukay. Pinuntahan namin yung forested area ng Barangay Magsaysay, Sibilia, Bohol. Around 3 p.m., napotograpo ng kasama namin nakadapo sa puno ng pili. 2 po. Mataas yung risk ng species extinction natin. Kailangan may data tayo para may sagawa man tayong mga conservation efforts. Ang abukay, tinatawag ding red-vented cockatoo o Philippine cockatoo. Endemic o tangi sa Pilipinas sa makikita. Puti ang mga feathers o balahibo nito sa katawan, habang sa ilalim naman ng mga pakpak at buntot nito. Kapansin-pansing, ito'y napakatingkad na dilaw at pula. Napakaganda. Pero alam niyo ba ng naturang ibong ito nanganganib ng maubos? Kuya Kim, ano na? Noong dekada 80, ang mga abukay o Philippine cockatoo matatagpuan sa iba't ibang lugar sa ating kapuluan. Pero mula noon, ang kanilang populasyon bumaba na ng 60 hanggang 90% na resulta ng illegal wildlife trade. Kung noon kalat sila sa iba't ibang isla sa bansa, ngayon ay madalas na silang namamataan sa mga isla ng Palawan at Sulu na lamang. Critically endangered na rin sila kung ituring ng International Union for Conservation of Nature. Alagaan natin ang mga natitirang abukay bago pa mahuli ang lahat. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim! Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang araw mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga naghahanap ng pwedeng pasyalan ngayong magbabakasyon, sagot namin kayo. Pasyal tayo sa pinakauna at tanging biodome sa bansa. Pero teka,
Ano nga ba ang biodome? Mula sa labas, agaw pansin ang hugis itlog o dome structure nito. Pero mas lalo ka rin mamamangha kapag ito yung pinasok. Masisilip mo kasi rito ang napakayaman nating kalikasan. May mga halaman, meron ding animal exhibits, iba't ibang ibon, isda, seal, pati na buhaya. Ang tawag sa strukturang ito, biodome, at ito raw ang pinakauna at tanging biodome sa bansa. Ang Philippine Biodome na matatagpuan sa loob ng Manila Ocean Park. The Philippine Biodome is where nature and innovation comes together. It showcases a diverse flora and fauna and biodiversity, promoting conservation, educational, and enjoyment for everyone. Pero alam niyo ba kung para saan nga ba ang biodome? Ang biodome ay isang self-sustaining environment. Ibig sabihin, isa itong ecosystem na gawa ng tao. Meron itong iba't ibang organismo, pareho ng mga hayop, halaman, at fungi. Ginagaya ng mga biodome ang natural na mga ecosystem ng kalikasan. Layo nitong itaguyod at protektahan ang mga likas na yaman. Dito, maaari din tayong matuto ng kahalagahan ng biodiversity at pangangalaga sa kalikasan. Ang pinakasikat na biodome naman ay matatagpuan sa Montreal sa Canada. Dito, makakakita tayo ng 5 ecosystem. Ang isa naman sa pinakamalaking biodome sa mundo, matatagpuan sa Cornwall, UK, ang Eden Project. Samantala sa mga bibisita sa Philippine Biodome, may isa pa silang sorpresa. Pagsapit kasi ng gabi, maaari daw dito makita ang bersyon nila ng Northern Lights. Hindi na kailangan lumipad pa sa Europe o Amerika. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.